Marami po ang nagtataka sa inyo at nagtatanong, aba, ang aga naman yatang mag-file ng impeachment nitong Tindig Pilipinas at nitong mga makabayan Black. Kasi asa is pa magkakaroon ng expiration yung 1-year bar rule against kay BP Sara. Then suddenly, wala pang asa-is, nag-file na. Ang sinasabi nila, nabago daw yung rule. Diba? Ang sabi nga nila, dapat nung 15 pa ng January, tapos na ang 1-year bar rule. Pero pag tinatanong mo naman sa Kongreso, nalilito rin sila 'di ba? Kung ano yung interpretasyon doon sa sinabi ng Supreme Court na nakalagay doon sa sagot doon sa MR ng Congress. Sapagkat naglabas sila ng MR sagot sa MR itong Supreme Court. Then mula doon ininterpret yun ng Tindig Pilipinas at nitong sabi nga mga makabayan Black, kaya sa kanilang interpretasyon ay pwede na. Diba? Pwede na kaagad. So, sa tingin ko po, pwede yang i-technical kapag hindi nagkasundo doon sa interpretasyon, doon pa lamang sa Kongreso kapag tinalakay na yan sa Committee on Justice. At kung hindi man i-technical yan sa Committee on Justice, pwedeng questionin yan ng mga abogado ni Sara Duterte before the Supreme Court para maging malinaw yung interpretasyon. Pero, sa aking kupal opinion, hindi legal opinion, hindi kupal opinion. Pero totoo to, di ba? Totoo to, di ba? Ano lang tayo di ba? Sa aking kupal opinion, mate-technical yan dahil merong mga grounds na pwedeng gamitin para ipawalang bisa yung i-final na impeachment kay Sara Duterte ng Tindig Pilipinas at nitong Makabayan Black bago mag-asais ng Pebrero. Ano yung mga konsepto na yon? Kunwari, ang isa ay dun sa criminal law, yung sinatawag na retroactivity doctrine. Dun sa retroactivity doctrine, ang konsepto po niyan ay kunwari, merong isang tao na may ginawa noong nakaraang buwan. Di ba? Pagkatapos yung ginawa niya na yon nung nakaraang buwan ay hindi pa itinuturing na krimen. At ngayong araw na ito, kunwari, ay nagkaroon ng batas na yung ginawa nitong isang tao na ito nung nakaraang buwan ay krimen na, hindi ibig sabihin ay hahatulan na siya or ituturing na siyang kriminal. Mananatiling walang krimen siya kahit merong panibagong batas na lumabas na itinuturing yung ginawa niya nung nakaraang buwan ay krimen. At ang isa pa po dyan na konsepto ay yung tinatawag nating constitutional non-impairment. Dun sa constitutional non-impairment naman, kunwari may isang tao binigyan ka ng karapatan, di ba? Sa pamamagitan kunwari ng isang batas, sa isang rules or isang kontrata. Pagkatapos lumipas ang ilang panahon, ay nagkaroon ng panibagong batas, kunwari sabi nga ay rules o kaya ay jurisprudence na magpapabaliwala doon sa karapatan na nakuha mo. Diba? Yung po ay hindi pwedeng i-apply sa iyo. Yeah. O kaya yung batas na yun ay magpapahina doon sa karapatang ibinigay sa iyo. Hindi po pwede siyang i-apply. Bakit? Yun nga yung constitutional non-impairment. So kung mapapansin nyo doon sa dalawang konsepto na yan ng retroactivity doctrine saka doon sa sa constitutional non-impairment, parehong meron ng existido sila na karapatan na hindi mo po pwedeng baguhin. Di ba? Dahil lang merong panibagong batas, may panibagong rules or jurisprudence na nanggaling sa Supreme Court. Ganon din po dito kay BP Sara. Bakit? Sapagkat meron po siyang constitutional protection sa impeachment. Ano yung protection or shield ng isang impeachable officer katulad ni Sara Duterte? Yung sinasabi po sa konstitusyon na no impeachment proceeding shall be initiated with against one person once more than once within a period of 1 year. So, ibig sabihin po nun, yun ay protection na ibinigay sa isang impeachable officer na kapag ikaw ay pinayla ng impeachment, lilipas yung isang taon, saka ka uli pwedeng
mag-file ng impeachment sa'yo at magkaroon ng impeachment proceeding. Karapatan mo na yun. Expressly provided sa konstitusyon. So, nung February 6, di ba, ng nakaraang taon at sinabi na, sa February 6 sa 2026 ka uli pwedeng filean ng impeachment at magkaroon ng impeachment proceeding, yung po ay proteksyon na ibinigay kay Sara Duterte dahil karapatan na niya yun, ibinigay na sa kanya yung protection niya yun mula doon sa konstitusyon na nagsasabi na walang pupwedeng maging impeachment proceeding na mahigit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pwede niyang gamitin na konsepto po yun. Bakit? Dahil yung pong konsepto na yon at yung karapatan na yun, kahit magkaroon po ng panibagong rules ang Kongreso, kahit magkaroon ng bagong sabi nga ay jurisprudence na manggagaling sa Supreme Court, hindi po pwedeng i-apply yun kay Sara Duterte. Bakit? Gagamitin natin, kunwari, yung konsepto ng retroactivity doctrine at nung constitutional non-impairment, katulad din naman dito sa proteksyon ni Sara Duterte mula sa konstitusyon as an impeachable officer. So malinaw, di ba? Kaya sa tingin ko, nang pipikon lang tong mga ito kaya nag-file ng impeachment kasi alam nila mate-technical talaga. Hindi talaga may impeach si Sara Duterte kahit sa asais pa nila yan na i-file or sa asyete nila i-file. Diba? Wala nang interes ang mga congressman Kaya mamimiko na lang sila para sabihin nila, ay kaya hindi tinanggap kasi itong mga congressman technical. O kaya naman kaya hindi naman nag-prosper yung impeachment namin dahil yung Supreme Court technical. Diba? Alam mo ng questionable yung tinatawag na pagpa-file mo ng impeachment dahil dun sa questionabling araw. Dahil hindi pa nag-expire yung asais, ba't mo ipa-file nang hindi ka sigurado? Di kung sigurado ko, dapat i-file mo na ng A7. Yun ang aking kupal opinion.